Sige mo, lagay mo muna yung gamit na sa likod para hindi ka mahirapan. So, upuan mo yung upuan dyan. Lagay mo muna dyan. Yan, doon. Lagay mo doon. Okay. So, mag-start na tayo dito, ano, kasi wala nang gano'n sa akin. Okay, so, ipa-familiar muna natin dito yung mga controls. Then, mamaya, tuturuan din kita mag-check kung ano yung mga chine-check bago mag-drive. Okay, kung natatandaan mo sa seminar yung Dr. Blowbagsy. Yan, so may mga meaning yon. Ituturo ko sa iyo actual yun na. So dito muna tayo sa loob, tuturuan kita ng mga controls dito para kung gusto mong gamitin, magagawa mo, okay? So dito sa side na to, ito yung controls ng bintana, ng window, no? Ayan, ito yung sa likod. Ayan. Ito naman yung sa iyo. Ayan. Then ito naman yung sa driver. Okay. Tapos itong button na to, ito yung lock in and lock. Ayan. Okay. Then itong may X, ito, lock to ng window. Ayan. Pag pinindot mo yan, sige. Ayan. So maganda yan features na yan sa mga bata, no? Kasi yung mga bata minsan malilikot, no? Minsan ba sa likod. Ayan. So ilalak mo pagkasama mo yung mga bata. Ayan, lock natin. Tapos dito sa side na to, nandito yung controls natin ng side mirror. Okay, so left and right. Kung gusto mong i-adjust yung side mirror, basta dito sa side mirror natin, ang proper setup niyan, 10% nakikita mo yung body. Ganun din doon. Okay, so adjust natin to kunwari, example. Ayan, pipindutin mo yung left, yan. Then gagalaw yung side mirror sa papamagitan ng arrow. Yan. Okay, so basta 10% lang. Pag okay na siya, gusto mong i-adjust yung right, pindutin mo yung R, then gagalaw yung side mirror natin. It's depends sa arrow na pipindutin mo. Okay? Then pag okay na siya, igitna mo siya, no? Yan, kasi minsan tinatamaan ng tuhod. So at least hindi siya gagalaw, no? Okay? So yung control ng side mirror natin. Dito, yun lang din naman usually ang mga controls. Tapos dito sa mga ilaw natin, okay. So ang tawag dito ay headlight switch or combination switch. So, itong dulo na to, ito yung on and off ng ilaw. Pag ni-rotate natin to ng isa, ang tawag dito sa ilaw na binuksan ko ay park light. Mag-park po? Pag magpa-park ginagamit? Yes, pwede pag nakatigil ka, no? Ayan. At ito ay binubuksan talaga to pag dapit hapon, mga 6 o'clock ng hapon. Kasi maliit lang tong ilaw dyan sa front. Okay. Tapos, pag ni-rotate natin ng isa ulit, yan na yung headlight. Okay, yung gagamitin mo usual sa gabi para makita mo yung dadaanan mo. Okay. So headlight na low beam. Kasi may high beam tayo yung nakakasilaw, yung masakit sa mata. Itong mismong na to, itong switch mismo na to, ilalayo mo lang dito sa steering wheel. Pupush mo lang forward yan. Yan. So malalaman mo din na naka-high beam ka dahil dito sa indicator na blue. Yan, so naka-high beam siya, no. Pwede mong masilaw yung mga oncoming vehicle, yung mga kasalubong. So, ang gagawin mo, pag may kasalubong ka, para hindi sila masilaw, balik mo lang sa low beam. Okay? Kasi masakit sa mata, no? Pwede silang ma-aksidente. So, yan. Ang off, balik mo lang dito sa 0. Park light, headlight na low beam, ito yung high beam. Then, balik natin. Yan. Okay. So, may tinatawag din tayong passing light. Pwede mong gamitin sa pag-overtake or gusto mong insist yung right of way mo or may pagbibigyan ka, ito siya, no? Ipi-flip mo ng mga twice or thrice or mas madami, okay lang. Yan. Okay? For example, kapag mag-overtake. Yes. Ipi-flip mo. Nakakita ka na ng headlight na ganun na gumaganon. Yes. Yan. So, yan, ito siya. Although, kahit naka-off, pwede siya, nagana siya. Sa gabi, syempre, naka-activate yung, naka-on yung headlight mo, naka-low. Pwede ka pa rin mag-passing light. Ayan, so yun yung mga ilaw dito, tapos suot natin. Yun lang. Tapos yung turn signal natin, nandito din. Ayan. Hawak ka sa steering wheel, ng 9 o'clock lang siya. Dali